Sa hospital isang lalaki ang nagising mula sa panaginip. Tinanong nito ang sarili kung ano ba ang mali sa kanya. Isang nurse ang bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan. Ang nurse ay nagsalita, sinabi nito sa lalaki na gising ka na. Nagulat ang lalaki at na-nosebleed, dahil mayroon itong nakita. Ang nurse ay nagulat din ng dahil sa lalaki. Ang nosebleed ng lalaki ay nagpatuloy at ito ay nag-blush pa. Ang nurse ay nagalit at tinanong ang lalaki kung ano ba ang ginagawa nito. Tinakat mo ako, ang sabi rin ng nurse sa lalaki. Ang lalaki ay nagsalita, sinabi nito sa nurse na siya lamang ay medyo naguguluhan at nagguguni-guni. Sinabi ng nurse sa bida na bilis humiga ka, malala ang natamo mong injuries kaya sa paggising mo pa lang ay isa ng himala. Tinanong ng bida sa nurse na kung ano ba ang nangyari sa kanya. Sumagot ang nurse at sinabi sa lalaki na hindi mo ba maalala. Sinabi ng nurse sa lalaki na, niligtas nito ang isang batang babae mula sa kamuntingkan ng pagkasagasa sa sasakyan at halos muntikan na rin daw mabundol ang lalaki. Ang lalaki ay nagsalita, sinabi nito sa nurse na naalala niya na ang nangyari. Tinanong ng lalaki sa nurse kung ayos lang ba yung batang babae. Habang nag-uusap isang babae ang bigla na lang nagbukas ng pinto at nagsalita, sinabi na ayos lang ang anak ko. Ang babae ay may dala-dalang isang flower bouquet at ito pala ay ang nanay nung batang babae na muntikan ng masagasaan. Ang babae ay papunta sa lalaki. Muli may nakita na naman ang bida at na-nosebleed ulit. Nagsalita ang ina ng batang babae. Sinabi nito sa lalaki kung may mali ba sa iyo. Sumagot naman ang lalaki na ayos lang ako. Nakakakita lang ako ng mga guni-guni, ang wika ng lalaki sa ina ng babae. Sinabi ng ina ng batang babae sa lalaki na, alam ko na iniligtas mo ang anak ko at nagpapasalamat ako doon. Babayaran kita ng sapat nang sa ganun hindi mo na kailangan pang humanap ng excuse para ay blackmail ako, ang wika ng ina ng batang babae sa lalaki. Nagsalita ang bida, sinabi nito sa nanay ng batang babae na, sa tingin mo nagsisinungaling ako sa iyo dahil sa kailangan ko ng pera. 1,000,000 sapat na ba yun? Ang wika ng ina ng batang babae sa lalaki. Ang lalaki ay natulala lang at walang masabi. Paano kung 2,000,000? Ang wika ulit ng ina ng batang babae sa lalaki. Hinagis ng lalaki ang kumot at mukhang tatayo na ito mula sa higaan habang medyo inis na sinabi sa nanay ng batang babae na, ginawa ko ito para sa sarili ko, hindi ko kailangan ng kahit na katiting na piso mula sa iyo. Sinabi ng nurse sa lalaki na hindi ka pa pwedeng umalis sa higaan, dahil hindi pa lubusang magaling ang injury mo. Nagsalita ulit ang ina ng batang babae sa lalaki at sinabi sa lalaki na, 5,000,000 sapat na siguro, tama. Ang lalaki ay huminto ng papalabas na ito sa pintuan. Sinabi nito sa ina ng batang babae na, hindi ko kailangan ng kahit na katiting na piso mula sa iyo dahil yung buhay nung batang babae ay hindi maikukumpara sa pera. Ang ina ng batang babae ay natahimik lang. Padabog na lumabas ng pintuan ang bida. Habang naglalakad sa ilabas ang bida ay nagsalita at sinabing, hindi ako makapaniwala may mga ganong klase ng magulang. Habang naglalakad isang batang babae ang lumitaw sa harapan ng lalaki kaya napatigil ito sa paglalakad. Ang batang babae ay nagsalita, tinanong ng batang babae sa lalaki na, hindi ba ikaw yung kuya na nagligtas sa akin? Ang lalaki ay natuwa dahil nakitang maayos ang batang babae. Ang batang babae ay nagpasalamat sa bida dahil sa pagligtas sa kanya. Sinabi ng lalaki sa batang babae na walang anuman, si kuya hindi pinagsisihan na iligtas ka. Ang nurse ay dumating at nakita ang nangyari, napangiti na lang ito.